Ang matinis na tunog ng mga gulong ng stretcher ang bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Sa ibabaw nito, isang katawang natatakpan ng puting kumot. Walang galaw, walang buhay. Ihanda na ang cremation chamber para kay Mr. Alcantara. Utos ng isang morgue attendant sa kasama nito. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa dibdib ni Laya. Nabitawan niya ang hawak na mop. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis, para bang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Isang tinig ang sumisigaw sa loob ng kanyang isipan. Isang tinig na hindi niya mapigilan. Hindi pa siya patay. Buhay pa siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang malamig na sahig ng ospital ay tila gumuguho sa ilalim ng kanyang mga paa. 3 araw na. 3 araw nang idineklarang patay ng mga pinakamagagaling na doktor, si Marco Alcantara, ang nag-iisang tagapagmana ng Alcantara Empire. Sino siya para questionin niyon? Isa lang siyang hamak na janitor. "Lia! Ano ba? Bumalik ka sa trabaho mo." Sigaw ni Aling Marites, ang kanyang supervisor, na napansin ang kanyang pagkatulala. "Huwag mong sabihing pati ikaw ay apektado sa pagkamatay ng binatang yan. Hindi ka kasama sa pamilya." Sinubukan ni Lia na magsalita, ngunit walang boses na lumalabas. Itinuro niya ang stretcher na papalayo. "Ma'am, si Sir Marco po." "Anong si Sir Marco?" Tumaas ang kilay ni Aling Marites. "Patay na siya at malapit ng i-cremate. Kaya pulutin mo na yang mop at magtrabaho ka. Kung ayaw mong masisante, sisantihin." Ang salitang iyon ang gumising sa kanya. Kailangan niya ang trabahong ito. Ito ang tanging bumubuhay sa kanya sa syudad na ito. Malayo sa mapanghusgang mga mata sa kanyang probinsya. Ngunit habang papalayo ang stretcher, papalakas ng papalakas ang sigaw sa kanyang isipan. Hindi siya pwedeng mamatay. Bumagsak sa sahig ang mop, lumikha ng malakas na kalabog. Napatingin sa kanya si Aling Marites, nanlalaki ang mga mata sa gulat at inis. "Lia, ano sa tingin mo ang ginagawa mo?" Hindi na niya pinansin ang kanyang supervisor. May isang bagay na mas malakas pa sa takot na mawalan ng trabaho. Isang bagay na hindi niya maintindihan, pero nararamdaman niya sa buo niyang kaluluwa. Tumakbo siya. Tumakbo siya ng buong bilis. Ang suot niyang lumang sapatos ay lumilikha ng alingawngaw sa tahimik na hallway. Nilagpasan niya ang mga nurse na napapatingin, ang mga gwardiya na sumisigaw. Nakita niya sila sa dulo ng pasilyo, malapit sa exit. Isang grupo ng mga taong nakaitim at sa gitna nila, isang matandang lalaki na nakatayo na parang isang rebulto. Ang mukha ay puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Si Don Ricardo Alcantara, ang bilyonaryong ama. "Sandali!" sigaw ni Lia. Ang kanyang hininga ay halos maubos na. Humarang siya sa kanilang daraanan. Ang mga guwardiya ay mabilis na lumapit para itaboy siya, pero hindi siya natinag. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Don Ricardo. "Sino ka?" tanong ng matanda. Ang boses ay malamig at walang emosyon. "Isa po akong janitor dito, sir," sabi ni Laya. Nanginginig ang boses. "Ako po si Laya. At ano ang kailangan mo?" Lumuhod si Laya. Sa harap ng lahat, sa malamig na sahig ng ospital, lumuhod siya. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. "Sir, parang awa niyo na po." Pagmamakaawa niya. "Huwag niyo po munang ituloy. Parang awa niyo na po." Nagsimula ang bulungan. Ang mga attendant ng morgue ay tumingin sa kanya na parang nababaliw. "Ano ang pinagsasabi mo, babae?" sabi ng isang gwardiya. Hinawakan siya sa braso para itayo. Ngunit iwinaksi ni Lia ang kamay nito. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Don Ricardo. Sa mga matang iyon, nakita niya ang isang ama na nawalan ng lahat. At doon siya kumapit. "Buhay pa po siya, sir," sabi niya sa isang bulong na puno ng desperasyon. "Nararamdaman ko po. Buhay pa ang anak niyo." Yung isang tawa ng pang-aalipusta ang kumawala mula sa isa sa mga staff.
Maging ang mukha ni Don Ricardo ay nagpakita ng galit. Paano mo nasabi? Ang mga doktor na ang nagsabi, wala na siya. Hindi ko po alam kung paano ipapaliwanag. Umiiyak na sabi ni Leah. Pero parang awa niyo na po. Isang pagkakataon lang po. 5 segundo lang. Hayaan niyo po akong hawakan ang pulso niya. 5 segundo lang po ang hinihingi ko. 5 segundo. Ang kahilingan ay katawa-tawa. Imposible. Isang kabaliwan. Nakita ni Leah ang pagtigas ng panga ni Don Ricardo. Nakita niya ang galit sa mga mata nito. Ito na ang katapusan. Itataboy siya. Sisisantihin. Marahil ay ipakukulong pa. Pero sa likod ng galit na yon, may nakita siyang iba. Isang kislap. Isang bagay na mas desperado pa kaysa sa kanya. Ang pag-asa ng isang ama. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa pasilyo. Tanging ang hikbi na lamang ni Leah ang maririnig. Huminga ng malalim si Don Ricardo. Tumingin siya sa walang buhay na katawan ng kanyang anak. Pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin sa babaeng nakaluhod sa kanyang harapan. Itinaas niya ang kanyang kamay, isang senyas para huminto ang mga gwardiya. Hayaan niyo siya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng awtoridad. Napahinto ang lahat. Tumingin siya sa mga attendant ng morgue. Ang kanyang mga mata ay seryoso at walang emosyon. Pagbigyan niyo siya, 5 segundo. Para kay Don Ricardo Alcantara, ang 5 segundo ay parang isang buong buhay. At sa sandaling iyon, ang buhay niya ay isang impyerno. Nakatayo siyang parang bato, pinagmamasdan ang babaeng janitor na dahan-dahang lumapit sa kanyang anak. Bawat hakbang nito ay parang isang insulto, ang gusgusing uniforme, ang mga kamay na halatang sanay sa pagkayod. At ngayon, ang mga kamay na yon ay papalapit sa balat ng kanyang nag-iisang Marco. Isang pagkakamali. Isa itong malaking pagkakamali. Dapat ay hindi siya pumayag sa kabaliwang ito. Ngunit ang pag-asa, kahit ang pinakamanipis na hibla nito, ay isang makapangyarihang lason. At sa loob ng 3 araw, uhaw na uhaw siya rito. Idinampi ng babae ang 2 niyang daliri sa leeg ni Marco. Nanginginig ang mga ito. Nagsimulang magbilang ang isip ni Don Ricardo. 1. Katahimikan. Tanging ang mahinang ugong ng bentilasyon ang maririnig. 2. Ramdam ni Don Ricardo ang mga mapanuring tingin ng kanyang mga tauhan, ng mga staff ng ospital. Sigurado siyang sa isip nila, isa siyang matandang ulyanin na nagpapadala sa drama ng isang babaeng marahil ay hindi tama ang pag-iisip. Ang dignidad na pinag-ingatan niya sa buong buhay niya ay unti-unting gumuho. 3. Ang mukha ng babae ay nakapikit ng mariin. Ang kanyang kilay ay magkasalubong sa tindi ng konsentrasyon. Para bang ang buong mundo ay naglaho at tanging siya na lang at ang leeg ni Marco ang natitira. Isang kahibangan. 4. Tapos na. 1 segundo na lang. Pagkatapos nito, ipapataboy na niya ang babae. Tatawagin niya ang mga gwardiya. Babalik sila sa masakit na katotohanan. 5. Huminga ng malalim si Don Ricardo, handa nang tapusin ang palabas. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang iminulat ni Leah ang kanyang mga mata. Puno ito ng isang bagay na hindi kapani-paniwala. Isang bagay na ligaw at desperado. Sumigaw siya, isang sigaw na bumasag sa nakakabinging katahimikan ng morgue. May pulso siya. Ang mga salita ay tumama sa lahat na parang malakas na sampal. Imposible! Mabilis na sabi ng head attendant. 3 araw na siyang walang vital signs. Baliw ba ang babaeng to? Ilabas niyo na yan. Utos ng isa pa, akmang lalapit kay Laya. Ngunit hindi gumalaw si Laya. Ang kanyang mga daliri ay nanatiling nakadikit sa leeg ni Marco. Umiiling-iling siya. Ang mga luha ay muling bumuhos mula sa kanyang mga mata. Ngunit ngayon, hindi na ito luha ng pighati. Narito, nararamdaman ko, gitniya, ang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Mahina. Pero narito, may tibok. Nagkagulo ang lahat.
Ngunit si Don Ricardo ay nakatitig lang kay Laya sa determinasyon sa kanyang mukha. Oo, ito ay isang kabaluan. Pero paano kung totoo? Manahimik kayong lahat. Ang kanyang boses ay dumagundong, puno ng awtoridad na nagpatahimik sa buong kwarto. Tumingin siya sa kanyang personal aide. Tawagan mo si Dr. Santos, ang personal physician ng pamilya. Sabihin mo, pumunta siya rito. Ngayon din, ang sumunod na mga minuto ay mas mabagal at mas nakakakaba pa kaysa sa 5 segundong nagdaan. Si Laya ay nakatayo sa isang sulok, yakap ang sarili. Pinagmamasdan ng lahat na parang isang kakaibang nilalang. Dumating si Dr. Santos, isang lalaking nasa edad 50, na may bakas ng pagtataka at inis sa mukha dahil sa pagtawag sa kanya sa isang morgue. Don Ricardo, ano po ito? Doktor, pakiusap, sabi ni Don Ricardo. Itinuro si Marco, tingnan mo siya. Ulit. Nag-aalangang lumapit si Dr. Santos. Kinuha niya ang kanyang stethoscope at inilagay sa dibdib ni Marco. Katahimikan. Pagkatapos ng ilang sandali, umiling siya. Wala, Don Ricardo? Gaya ng sinabi namin. Sa leeg! Sabat ni Lia mula sa sulok. Sa leeg po, doktor. Sa carotid artery. Tumingin ng masama si Dr. Santos kay Lia, ngunit dahil sa pagtango ni Don Ricardo, sinunod niya ito. Inilipat niya ang stethoscope sa leeg. Muli, katahimikan. Ang mukha ni Dr. Santos ay walang ekspresyon. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Don Ricardo ang isang maliit na pagbabago. Isang bahagyang panlalaki ng kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang inalis ang stethoscope. Kumuha kayo ng portable ECG. Bilis! Utos niya sa isang nurse. Mabilis na kumilos ang mga tao. Ikinabit ang mga electrode sa dibdib ni Marco. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa maliit na screen ng monitor. Isang tuwid na linya. Ang hibla ng pag-asa sa dibdib ni Don Ricardo ay muling naputol. Napayuko siya. Handa nang tanggapin ang katotohanan. Ngunit bigla, beep! Isang mahinang tunog. Isang maliit. Halos hindi makitang pagtalon sa tuwid na linya. Napatingala ang lahat. Beep! Isa pa. Mas malakas ng kaunti. Ang linya sa screen ay muling tumalon. Beep! Beep! Ang tibok ay mabagal, hindi regular. Ngunit naroon, hindi maikakaila. Diyos ko! Bulong ni Dr. Santos. Ang kanyang mukha ay namumutla sa pagkabigla. Tumingin siya kay Don Ricardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha. May mahina siyang pulso. Buhay siya. Ang mga salitang yon ay parang pagsabog. Sa emergency room! Dalhin siya sa air! Bilis! Sigaw ni Dr. Santos. Ang katahimikan ay naging isang maingay na kaguluhan. Ang mga nurse at attendant ay nagmamadaling itinulak ang stretcher palabas. Sumisigaw ng mga medical terms na hindi maintindihan ni Don Ricardo. Ngunit siya ay hindi gumalaw. Nanatili siyang nakatayo. Ang mga salitang buhay siya ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Muntik na siyang matumba kung hindi siya nakaalalay sa pader. Pagkatapos ng 3 araw ng kadiliman, isang liwanag ang biglang sumikat. Ang kanyang mga mata ay hinanap ang pinagmulan ng liwanag na yon. Nakita niya si Laya, nakatayo pa rin sa sulok, nanginginig, umiiyak ng tahimik para bang hindi makapaniwala sa nangyari. Hindi na siya isang janitor sa paningin ni Don Ricardo. Siya ay isang anghel, isang milagro. Dahan-dahan siyang lumakad palapit dito. Bawat hakbang ay mabigat sa pasasalamat. Huminto siya sa harapan nito. Nakita niya ang takot sa mga mata nito na para bang inaasahan nitong sisigawan siya. Ngunit hindi yon ang ginawa ni Don Ricardo. Sa harap ng kanyang mga tauhan, sa gitna ng sahig ng morgue, niyakap niya ang babaeng janitor. Isang yakap na mahigpit. Isang yakap ng isang amang nabigyan ng pangalawang pagkakataon. Salamat! Bulong niya.
Ang kanyang boses ay basag dahil sa emosyon. Salamat. Humiwalay siya sa yakap at hinawakan ito sa magkabilang balikat. Tinitigan niya ito sa mata at sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Sumama ka sa akin, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit hindi maikakaila ang utos. Mula ngayon, hindi ka naaalis sa tabi ng anak ko. Ang amoy ng mamahaling leather at banayad na air freshener sa loob ng sasakyan ni Don Ricardo ay parang ibang mundo para kay Leah. Kanina lang, ang pamilyar na amoy sa kanya ay ang pinaghalong disinfectant at sabon. Napatingin siya sa kanyang uniforme na ngayon ay may mga tuyong mantsa ng luha at lalo siyang nahiya. Hindi siya bagay dito. Hindi siya nagsalita sa buong biyahe. Ano naman ang sasabihin niya? Ang lahat ng nangyari ay parang isang mabilis at hindi ka pani-paniwalang panaginip. Ang panaginip ay naging mas surreal nang pumasok ang sasakyan sa isang malaking gate at bumungad sa kanya ang isang mansyon. Hindi ito isang bahay. Ito ay isang palasyo na gawa sa puting bato at salamin, napapaligiran ng isang hardin na mas malawak pa sa plaza ng kanyang bayan. Pinagbuksan siya ng pinto ng isang driver na nakauniforme. Pagbaba niya, naramdaman niya ang tingin ng iba pang mga kasambahay na sumalubong sa kanila. Mga tingin na puno ng pagtataka at marahil kaunting panghuhusga sa kanyang itsura. Manatili ka lang sa tabi ko, Laya, sabi ni Don Ricardo. Ang boses ay pagod, ngunit mabait. Sumunod lamang si Leah sa loob. Ang sahig ay gawa sa marmol na mas makintab pa sa salamin. Ang kisame ay sobrang taas na may nakasabit na dambuhalang chandelier na gawa sa libu-libong kristal. Ang lahat ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Pakiramdam ni Leah ay lalo siyang lumiit. Isa siyang butil ng alikabok sa kalawakan. Isang babae ang mabilis na bumaba mula sa malawak na hagdanan para siyang isang diwata. Ang kanyang buhok ay itim at alon-alon. Ang kanyang mukha ay perpekto at ang suot niyang puting bestida ay bumagay sa kanyang balingkinitang katawan. Ang kanyang mga mata ay namumugto sa pag-iyak, ngunit hindi nito nabawasan ang kanyang kagandahan. Tito Ricardo, ano ang nangyari? Tumawag si Dr. Santos. Totoo ba? Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pag-aalala. Totoo, Katrina. Buhay si Marco. Sagot ni Don Ricardo. Ang babae, si Katrina, ay napahagulhol at napayakap sa matanda. Salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos! Pagkatapos ay humiwalay ito at napatingin kay Leah. Lumapit si Katrina kay Leah. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pasasalamat. Hinawakan niya ang maruruming kamay ni Laya. Ikaw daw ang... Tumangulang si Laya, hindi makapagsalita. Maraming salamat, sabi ni Katrina at niyakap din siya. Ang bango ng kanyang pabango ay mamahalin at nakakahilo. Utang namin sa iyo ang buhay ni Marco. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ang kanyang mga salita ay sinsero. Ang kanyang mga luha ay totoo. Sa sandaling iyon, nakita ni Laya ang isang nagmamahal na fiancé na labis na natutuwa sa pagbabalik ng kanyang pinakamamahal. Inutusan ko ng maghanda ng kwarto para sa iyo, Laya, sabi ni Don Ricardo. Magpahinga ka muna. Katrina, ikaw na muna ang bahala sa kanya. Of course, Tito. Ako po ang bahala. Sagot ni Katrina na may matamis ng ngiti. Nang makaalis na si Don Ricardo para bumalik sa ospital, ang nangiting iyon ay nanatili sa labi ni Katrina. Hinawakan niya si Leah sa braso. Halika, Leah. Siguradong nauuhaw ka. Ipagtitimpla kita ng juice sa kusina. Ang kanyang kabaitan ay nakakapanibago. Sumunod si Leah papunta sa malawak at modernong kusina. Kumuha si Katrina ng isang baso at nagsali ng malamig na orange juice. Inabot niya ito kay Laya. Salamat po, ma'am, mahinang sabi ni Laya. Katrina na lang, sabi niya.
Nakangiti pa rin. Sumandal siya sa counter habang umiinom si Leah. Tahimik lang siyang pinagmamasdan nito. Nang maubos ni Leah ang juice at mailapag ang baso, nagsalita ulit si Katrina. Ang boses niya ay pareho pa ring malambing, ngunit ang nangiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala. Talagang malaki ang utang na loob ko sa'yo. Simula niya, iniligtas mo ang mapapangasawa ko, ang kinabukasan ko. Tumingin siya sa mga mata ni Laya. At sa mga matang yon, ang kaninang pasasalamat ay napalitan ng isang bagay na malamig, isang bagay na matalim. Salamat sa ginawa mo. Pagpapatuloy niya, ang bawat salita ay mabagal at malinaw. Pero tandaan mo, isa ka lang hamak na janitor. Isang swerte ang nangyari sa iyo ngayon. Napahakbang paatras si Leah, nagulat sa biglang pagbabago. Ang boses ni Katrina ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Pinapasok ka sa paraisong ito dahil sa awa ni Tito Ricardo, pero huwag na huwag mong iisipin na kabilang ka dito. Nilapitan niya si Leah. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang ang layo. Ang mabangong amoy niya ay naging parang lason. Naiintindihan mo ba? Hanggang dyan ka lang. Tumango si Laya. Ang lalamunan ay tila may bumara. Ang takot ay gumapang sa kanyang likuran. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang diwatang nakita niya kanina. Isa siyang ahas na may mga matang nangangako ng kamandag. Mabuti, sabi ni Katrina at muling ngumiti. Ang matamis na ngiti ay bumalik, ngunit ngayon, mukha na itong isang maskara. Tumalikod na si Katrina para umalis. Ngunit sa paggalaw ng kanyang kamay, bahagyang umangat ang manggas ng kanyang bestida. Sa ilalim nito, sa kanyang perpektong puting balat sa may pulsuhan, nakita ni Laya ang isang bagay na hindi dapat naroon. Isang manipis at mapulang kalmot. Halos hindi na makita, pero naroon. Mabilis itong tinakpan muli ni Katrina, ngunit nakita na ni Laya. At isang tanong ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang tanong na nagbigay sa kanya ng matinding kaba. Saan nanggaling ang kalmot na yon? Ang unang bumungad kay Marco ay isang puting ilaw sa kisame. Nakakasilaw. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang kamay, ngunit parang ang bigat nito. May mahinang tunog ng makina sa kanyang paligid. Bip, bip, bip. Nasa ospital siya. Iyon lang ang sigurado niya. Dahan-dahan niyang inilibot ang kanyang paningin. At doon, nakita niya ito. Isang mukhang pamilyar at maganda, natutulog sa isang silya sa tabi ng kanyang kama. Ang buhok nito ay bahagyang magulo. At may bakas ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata. Katrina! Ang kanyang boses ay mahina at paos, parang hindi nagamit ng matagal. Sa tunog ng kanyang boses, biglang nagising ang babae. Nanlaki ang mga mata nito, puno ng gulat at saya. Marco? Oh my God, Marco, gising ka na! Mabilis itong lumapit at marahang hinawakan ng kanyang kamay. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Akala ko mawawala ka na sa akin. Napakunot ang noo ni Marco. Anong nangyari? Ang huli niyang natatandaan ay nasa opisina siya, kausap ang kanyang ama. Pagkatapos noon, blanko, isang malaking kadiliman. Huminga ng malalim si Katrina, pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Umupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang pagkakahawak sa kamay ni Marco ay humigpit. Nag-collapse ka sa opisina. Mahal, paliwanag niya. Ang boses ay malumanay at puno ng pag-aalala. Sabi ng mga doktor, dahil daw sa stress at pagod. It was very bad, Marco. Akala naming lahat na wala ka na. Natahimik si Marco, pinoproseso ang impormasyon. 3 araw. Sabi ni Katrina, 3 araw siyang nawala. Ang ideya ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kilabot. Pero paano? Paano ako nagising? Tanong din niya. Dito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Katrina. Isang saglit na pag-aatubili ang dumaan sa kanyang mga mata
bago ito muling napalitan ng kaluwagan. It was a miracle, sabi niya. May isang janitor, isang babae. Naramdaman daw niyang buhay ka pa bago ka dalhin sa crematorium. It was so strange. Parang faith healer or something. But she was right. Nagkamali ang mga doktor. Isang janitor? Isang faith healer? Ang kwento ay parang hindi ka panipaniwala. Ngunit narito siya. Gising at humihinga. Maya-maya, bumukas ang pinto at pumasok si Don Ricardo. Kasunod si Dr. Santos at isang babaeng hindi pamilyar kay Marco. Ang babae ay nakasuot ng simpleng bestida na halatang ipinahiram lang. Nakayuko ito. Tila nahihiyang tumingin sa kanya. Anak, gising ka na. Ang boses ni Don Ricardo ay puno ng emosyon. Nabihirang marinig ni Marco mula sa kanyang ama. Dad! Mahinang sagot ni Marco. Lumapit ang kanyang ama at ang babae. Si Katrina ay agad na tumayo sa pagitan nila na parang isang proteksyon na pader. Marco, this is Leah. Pagpapakilala ni Don Ricardo. Siya ang nagligtas sa'yo. Sa wakas ay nag-angat ng tingin ng babae. Ang kanyang mga mata ay malaki at malungkot, ngunit meron itong kakaibang sinseridad. Tumingin ito sa kanya na parang isa siyang multo na muling nabuhay. Ang itsura nito ay simple lang, malayo sa mga babaeng nakakasalamuha niya, ngunit may kung anong kapayapaan sa mukha nito. Sino ka? Tanong ni Marco. Ang boses ay walang bahid ng pasasalamat, kundi purong pagtataka lamang. Nakita niya ang bahagyang sakit na dumaan sa mga mata ni Laya bago ito muling yumuko. Huwag mo na siyang masyadong isipin, mahal. Biglang sabat ni Katrina, hinahaplos ang braso ni Marco. Ang mahalaga ay okay ka na. Let's not talk about weird things. We should focus on your recovery. Pinalabas ni Dr. Santos ang lahat para masuri si Marco. Habang kinakausap siya ng doktor, ang isip ni Marco ay lumilipad. Ang lahat ay parang isang malabong panaginip. Isang janitor na may pakiramdam ng isang faith healer. Ang kanyang perpektong fiancé. Ang kanyang emosyonal na ama. Ang mga imahe ay naghalo-halo sa kanyang isipan. Nang gabing iyon, habang sinusubukan niyang matulog, isang panaginip ang dumalaw sa kanya. Madilim. Wala siyang makita. Ngunit may naamoy siya. Isang pamilyar na amoy. Ang mamahaling pabango na palaging gamit ni Katrina. Matamis at bulaklakin. Ngunit sa ilalim ng amoy na iyon, may isa pang amoy. Kakaiba. Matapang. Parang kemikal. Hindi ito amoy ng ospital. Hindi ito amoy ng gamot. Ito ay isang bagay na sintetiko at masangsang. Sa kanyang panaginip, ang dalawang amoy ay naghalo, umiikot, hanggang sa naging parang lason na unti-unting pumupuno sa kanyang baga na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Nagising si Marco, habol ang kanyang hininga. Ang dibdib ay kumakabog ng mabilis. Pawis na pawis siya. Lumingon siya sa paligid ng madilim na kwarto. Wala namang kakaiba, tahimik. Ngunit ang amoy mula sa kanyang panaginip ay nanatili sa kanyang isipan, malinaw at nakakabagabag. Isang bagay ang sigurado siya. Ang amoy na yon ay hindi isang panaginip lang. Ito ay isang alaala. Naging mabilis ang paggaling ni Marco. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti siyang bumabalik sa dati niyang lakas. At sa bawat araw na yon, si Laya ay nanatili sa mansyon, isang tahimik na anino sa isang mundong hindi para sa kanya. Binigyan siya ni Don Ricardo ng sarili niyang kwarto, mas malaki at mas maganda pa sa buong bahay nila sa probinsya. Binilhan siya ng mga bagong damit. Itinuring siyang isang mahalagang bisita. Ngunit para kay Leah, ang mansyon ay isang gintong hawla. Ramdam niya ang mga tingin ng mga kasambahay. Ramdam niya ang malamig na pakikitungo ni Katrina sa tuwing wala si Don Ricardo. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila sa malawak na dining hall, isang katulong ang lumapit kay Laya. May hawak na tablet. Ma'am Laya,
Sabi ng katulong, ang boses ay nag-aalangan. Pinapabasa po sa inyo ni Ma'am Katrina. Kinuha ni Laya ang tablet. Ang nakabukas ay isang sikat na online gossip site. At sa pinakaitaas, naroon ang kanyang mukha. Isang litratong kuha ng palihim habang naglalakad siya sa hardin ng mansyon. Ang headline ay malaki at nakakainsulto. Anghel o demonyo, ang misteryosong Faith, healer na nagligtas sa tagapagmanang Alcantara, may madilim na sikreto. Nanlamig ang buong katawan ni Leah. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Binasa niya ang artikulo. Nakasulat doon ang lahat. Ang pangalan ng kanyang probinsya, ang pangalan ng pamilyang nag-akusa sa kanya, ang kwento ng isang batang namatay sa kanyang mga kamay. Tinawag siyang mangkukulam, isang pekeng albularyo, isang mamamatay tao. Ang mga salita ay parang matutulis na punyal na tumusok sa kanyang puso. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng takot na sinubukan niyang ibaon sa limot sa loob ng maraming taon ay biglang bumalik. Naalala niya ang mukha ng batang lalaki, maputla at hirap huminga. Naalala niya ang pagmamakaawa ng mga magulang nito. Ginamit niya ang lahat ng kaalaman niya sa herbal medicine na minana pa niya sa kanyang lola. Ngunit huli na ang lahat. Mayroon palang congenital heart disease ang bata. Isang bagay na hindi kayang gamutin ng kahit anong dahon. Ngunit mas madaling maghanap ng sisisihin. At siya, ang hamak na tagagubat, ang naging pinakamadaling target. Laya, ayos ka lang ba? Ang boses ni Don Ricardo ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nakatayo ito sa kanyang tabi. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakita na rin nito ang artikulo. Totoo po ba ang mga ito? Tanong ni Katrina mula sa kabilang dulo ng mesa. Ang kanyang boses ay puno ng kunwaring pagkabigla at takot. Nakapatay ka raw ng bata? Hindi makasagot si Laya. Ang kanyang lalamunan ay parang sinasakal. Sa opisina ko. Ngayon din, mariing sabi ni Don Ricardo, hindi kay Laya, kundi sa lahat ng nasa silid. Sa loob ng malawak na opisina ni Don Ricardo, pakiramdam ni Laya ay nasa isang korte siya at hinahatulan muli. Laya, kailangan kong malaman ang totoo, sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay seryoso. Hindi ko kinukonsinti ang kasinungalingan sa pamamahay ko. Nanginig ang labi ni Laya. Hindi po kasinungalingan ang lahat ng yan, sir. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ni Don Ricardo. Pero hindi rin po iyon ang buong katotohanan. Mabilis niyang dugtong. Ang mga luha ay nagsimula nang maglandas sa kanyang pisngi. Ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa sakit sa puso ng bata. Ang tungkol sa pamilyang makapangyarihan sa kanilang probinsya na ginamit ang impluensya para idiin siya. Ang pag-alis niya para takasan ang panghuhusga. Naniwala po ako na kaya ko siyang tulungan, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Pero nagkamali po ako at habang buhay ko pong dadalhin ang pagkakamaling iyon. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Si Don Ricardo ay nakaupo lang. Ang kanyang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng kanyang mahogany desk. Pinag-aaralan siya. May pressure mula sa board, Leah, sabi nito sa wakas. Ang balitang ito ay masama para sa kumpanya. They want you out. Ang puso ni Leah ay gumuho. Ito na. Ito na ang kinatatakutan niya. Papaalisin na siya. Ibabalik sa impyernong tinakasan niya. Bumumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Marco, nakasuot ng bathrobe. Ang mukha ay seryoso. Halatang narinig niya ang usapan. Dad, ano to? Tanong niya. Marco, this is a private matter. Private? Putol ni Marco. Ang pinag-uusapan niyo ay ang babaeng nagligtas ng buhay ko. Paanong naging private yan? Lumakad siya palapit sa desk, kinuha ang tablet at mabilis na binasa ang artikulo. Napailing siya. Kaya dahil dito, papatulan niyo ang isang gossip site? Maniniwala kayo sa mga salitang isinulat ng isang taong bayaran para manira? Tumingin siya kay Laya, pagkatapos ay sa kanyang ama.
Ang nakaraan ay nakaraan na, mariing sabi ni Marco. Ang mahalaga ay kung ano ang ginawa niya ngayon. Iniligtas niya ako. Period. Kung may utang na loob tayo, Dad, dapat ay protektahan natin siya, hindi husgahan. Ang pagtatanggol ni Marco ay isang bagay na hindi inaasahan ni Leah. Nagbigay ito sa kanya ng isang maliit na sinag ng pag-asa. Napabuntong hininga si Don Ricardo. Tumingin siya kay Laya. Ang kanyang mga mata ay hindi na galit, kundi pagod. Pinagkakatiwalaan kita, Laya, sabi niya, dahil sa ginawa mo para sa anak ko. Pero kailangan mong patunayan na karapat-dapat ka sa tiwalang iyon, hindi lang sa akin, kundi sa lahat. Ang mga salitang iyon ay hindi isang pagpapalayas, ngunit hindi rin isang pagtanggap. Ito ay isang pagsubok, isang hamon. Ang bigat ng buong mundo ay tila ipinatong sa kanyang mga balikat. At alam ni Leah, sa likod ng lahat ng ito, sa isang lugar sa mansyon, may isang ahas na nakangiti, nagagalak sa kanyang tagumpay. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. Nakaupo si Marcos sa kanyang kama, nakatingin sa labas ng bintana, ngunit hindi niya talaga nakikita ang hardin sa labas. Ang nasa isip niya ay ang eksena sa opisina ng kanyang ama, kaninang umaga. Ang mga luha sa mata ni Laya, ang pagtatanggol niya sa kanya, at ang malamig na tingin ni Katrina, bayaran para manira. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang sarili niyang mga salita. Isang akusasyon na binitiwan niya dala ng bugso ng damdamin. Pero habang tumatagal, mas lalo siyang naniniwala na may katotohanan yon. Masyadong mabilis lumabas ang artikulo, masyadong perpekto ang tiyempo. Para bang may isang taong gustong-gusto nang mawala si Leah sa mansyon at iisang tao lang ang nakikita niyang may ganoong motibo. Ang isiping iyon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kaba. Ayaw niyang paniwalaan. Ngunit ang mga piraso ng palaisipan ay hindi na magkasya sa dati nilang lugar. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Dinial niya ang numero na hindi nakasave sa kanyang contacts. Isang numerong sa ulado niya. Ramon, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. May ipapagawa ako sa'yo. At gusto kong sa ating dalawa lang to. Si Ramon ang kanyang pinagkakatiwalaang security aide. Isang taong mas tapat sa kanya kaysa sa kumpanya. Kailangan kong makuha ang lahat ng CCTV footage mula sa araw na nag-collapse ako. Ang hallway sa labas ng opisina ko. Ang elevator. Lahat. Walang dapat makaalam nito. Kahit si Dad. Masusunod, sir. Sagot ni Ramon. Walang dagdag na tanong. Pagkatapos ng tawag, sumandal si Marcos sa mga unan. Pakiramdam niya ay isang traitor, nag-iimbestiga sa sarili niyang pamilya. Ngunit kailangan niyang malaman ang totoo. Bumukas ang pinto at pumasok si Katrina. May dalang isang tray ng prutas. Ang kanyang nangiti ay kasing tamis ng dati. Mahal, kumain ka muna, sabi niya. Inilapag ang tray sa tabi niya. Umupo siya sa kama at hinaplos ang kanyang buhok. You look so serious. Iniisip mo pa rin ba yung nangyari kanina? Huwag mo nang alalahanin yung babaeng yun. Hindi sumagot si Marco. Napansin ni Katrina ang kanyang pananahimik. Kinuha niya ang maliit na bote ng pabango mula sa kanyang bag at bahagyang nag-spray sa kanyang leeg at pulsuhan. Para maging mabango naman ako para sa'yo. At sa sandaling iyon, nang lumaganap ang pamilyar na amoy ng bulaklak sa hangin, isang bagay ang pumitik sa isipan ni Marco. Ito ang amoy mula sa kanyang panaginip. Ang matamis, bulaklaking pabango ni Katrina, pero may kulang. Ang isa pang amoy. Ang amoy ng chemical. Katrina, tanong ni Marco, sinisikap na maging kaswal. Noong araw na nag-collapse ako, magkasama ba tayo sa opisina? Ang ngiti ni Katrina ay hindi nagbago. Of course, mahal. Ako ang huling kausap mo. Nag-aalala na nga ako sa'yo noon dahil sabi mo nahihilo ka. Binigyan pa nga kita ng isang basong tubig bago ako umalis. Pagbalik ko,
nakita na lang kitang nakahandusay sa sahig. Isang basong tubig, biglang isang malinaw na imahe ang sumulpot sa isip ni Marco. Isang flashback. Nasa opisina siya. Nakaupo. Pagod na pagod. Pumasok si Katrina. Nakangiti. May hawak na baso ng tubig. Inabot sa kanya. Uminom siya. Pagkatapos uminom, biglang sumikip ang kanyang dibdib. Nahirapan siyang huminga at naamoy niya ito. Ang pabango ni Katrina at ang isa pang amoy na masangsang at kakaiba. Hindi. Ang amoy na yon ay hindi nanggaling sa hangin. Nanggaling ito sa baso. Nanlamig si Marco. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Napatingin siya kay Katrina sa perpekto nitong mukha, sa maamo nitong mga mata. At sa unang pagkakataon, hindi kagandahan ang nakita niya. Nakita niya ang isang estranghero. Sinubukan niyang ikumpara ang amoy mula sa alaala sa amoy ng mga gamot na iniinom niya ngayon, sa amoy ng disinfectant sa ospital. Magkaiba. Ang nasa alaala niya ay hindi amoy gamot. Ito ay isang bagay na artipisyal at matapang. Beep-beep. Nag-vibrate ang kanyang cellphone sa tabi niya. Isang text message. Mabilis niya itong kinuha. Si Katrina ay napatingin nang may pagtataka. Binuksan ni Marco ang mensahe. Galing ito kay Ramon. Sir, nakuha ko na po ang footage. Pero may isang doktor na pumasok sa kwarto niyo bago kayo natagpuang patay. At hindi siya ang doktor niyo. Kasunod ng text ay isang larawan. Isang screenshot mula sa CCTV. Malabo ang kuha. Ngunit malinaw na nagpapakita ng isang lalaking nakauniforme ng doktor na nagmamadaling lumabas mula sa hallway ng kanyang opisina. Hindi niya kilala ang lalaki. Hindi ito si Dr. Santos. Sino yan, mahal? Tanong ni Katrina. Sinusubukang sumilip sa cellphone. Mabilis na isinara ni Marco ang telepono. Tumingin siya kay Katrina. Ang tibok ng kanyang puso ay malakas at mabigat. Isang drumbeat ng katotohanan na hindi niya na maaaring baliwalain. Wala, sabi niya. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Wrong send lang. Ngumiti siya. Isang pilit ng ngiti. Salamat sa prutas, mahal. Medyo inaantok na ulit ako. Pwede bang magpahinga muna ako? Sure, sabi ni Katrina. Medyo nagtataka sa biglaang pagbabago ng mood niya, ngunit tumayo pa rin. Hinalikan siya nito sa noo. Magpahinga ka. Babalik ako mamaya. Habang pinagmamasdan niya si Katrina na lumabas ng silid, ang amoy ng pabango nito ay naiwan sa hangin. Ngunit para kay Marco, hindi na ito amoy ng pag-ibig. Ito na ang amoy ng kataksilan. Hating gabi na, ang buong mansyon ay natutulog na sa katahimikan. Dahan-dahang bumangon si Marco mula sa kanyang kama. Hindi siya makatulog. Ang mga imahe mula sa CCTV at ang mga alaala ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng isang taong mapagkakatiwalaan. At sa buong bahay na ito, iisang tao lang ang alam niyang hindi bahagi ng kasinungalingan. Maingat siyang lumabas ng kanyang kwarto at tinahak ang madilim na pasilyo patungo sa silid kung saan nanunuluyan si Lia. Kumatok siya ng 3 beses, mahina lang. Ilang sandali ang lumipas bago bumukas ng kaunti ang pinto. Sumilip si Lia. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng gulat at pag-aalala. Sir Marco, bakit po kayo naparito? May masama po ba kayong nararamdaman? Wala. Pabulong na sagot ni Marco. Pwede ba tayong mag-usap? Sa library. Walang dapat makakita sa atin. Kahit na naguguluhan, tumango si Laya. Sa loob ng malawak na library, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na table lamp. Ang mga anino ng libo-libong libro ay tila mga tahimik na saksi sa kanilang lihim na pag-uusap. Inilabas ni Marco ang kanyang cellphone at ipinakita kay Lia ang larawan ng misteryosong doktor. Kilala mo ba siya? Tinitigan ni Lia ang larawan. Umiling siya. Hindi po, sir. Siya ang lalaking pumasok sa opisina ko bago ako natagpo ang patay, paliwanag ni Marco.
Pagkatapos, ikinuwento niya ang lahat. Ang kanyang panaginip, ang amoy, ang alaala, tungkol sa baso ng tubig, ang mga kasinungalingan ni Katrina. Habang nagsasalita siya, nakikinig lang si Leah ng mabuti. Hindi siya nagsalita, hindi siya sumabat. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Marco ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap, ang purong paniniwala. "Naniniwala po ako sa inyo, sir," sabi ni Leah nang matapos si Marco. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. "Leah, hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko, ikaw lang ang makakatulong sa akin." Pag-amin ni Marco, kinuha ni Leah ang cellphone at muling tiningnan ang larawan. Pinalaki niya ito, pinag-aralan ang bawat detalye. Pagkatapos, tiningnan niya ang isa pang larawan na ipinadala ni Ramon. Isang kuha kay Marco habang nakahandusay na sa sahig. "Sir," sabi ni Leah, itinuturo ang mukha ni Marco sa larawan. "Medyo namumutla po ang paligid ng labi niyo dito at may bahagyang pangingitim sa ilalim ng inyong mga kuko." Napatingin si Marco. Hindi niya napansin ang mga detalyeng yon. "Anong ibig sabihin yan?" "Sa amin po sa probinsya may mga halaman na kapag ang katas ay ininom mo, magdudulot ito ng sintomas na parang atake sa puso. Pinapabagal nito ang tibok ng puso hanggang sa puntong halos hindi na ito maramdaman. Pinapababa rin nito ang temperatura ng katawan. Ang tawag po namin doon ay hininga ng gabi. At ang mga sintomas na ito, pareho po sa epekto ng halamang yon." Napatingin si Marco kay Leah, puno ng pagkamangha. Ang kanyang kaalaman ay hindi pangkaraniwan. Ito ay malalim at nag-uugat sa tradisyon. "Kaya pala," bulong ni Marco sa sarili. "Kaya pala hindi nila nakita sa mga makina. At kaya pala, ikaw lang ang nakaramdam." Sa sandaling iyon, ang pagdududa ni Marco ay naging katiyakan. Hindi ito isang aksidente. Ito ay isang plano. Habang magkatabi silang nakaupo, pinag-aaralan ang mga ebidensya, ang kanilang mga balikat ay nagdikit. Sa pagnanais ni Marco na ituro ang isang detalye sa screen, ang kanyang kamay ay aksidenteng napahawak sa kamay ni Leah. Isang kuryente ang tila dumaloy sa pagitan nila. Mabilis na binawi ni Marco ang kanyang kamay na para bang napaso. Nag-iwas ng tingin si Leah, ngunit nakita ni Marco ang pamumula ng kanyang mga pisngi sa liwanag ng ilawan. Isang katahimikan ang namayani, ngunit hindi ito isang awkward na katahimikan. Ito ay puno ng isang bagong damdamin, isang koneksyon na nabuo hindi lang dahil sa isang lihim, kundi dahil sa pagtitiwala. Ngunit hindi nila alam. Sa kadiliman ng pasilyo sa labas ng library, may isang aninong nakatayo. Narinig ni Katrina ang boses ni Marco mula sa kanyang kwarto at sinundan ito. Nakita niya silang pumasok sa library at mula sa siwang ng pinto, nakita niya ang lahat. Ang kanilang mga bulungan, ang kanilang magkadikit na balikat, ang paghawak ng kamay, isang apoy ng galit at selos ang sumiklab sa kanyang dibdib. Ang hampas lupang janitor na ito, hindi lang siya naging hadlang sa kanyang plano, kundi inaagaw pa nito ang atensyon ni Marco. Dahan-dahan siyang umatras, bumalik sa kanyang kwarto, ang kanyang isip ay gumagana na ng mabilis. Tapos na ang pagiging maingat. Oras na para sa isang mas marahas na paraan. Kinabukasan, maagang nagising si Leah, pakiramdam ay magaan ang loob. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, mayroon na siyang kakampi. Hindi na siya nag-iisa. Habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa grand staircase, hindi niya napansin ang madulas na likido sa marmol na sahig. Isang maliit na patak ng langis, halos hindi makita, na sinadyang ilagay doon. Ang kanyang paa ay dumulas, nawalan siya ng balanse. Ang huli niyang nakita ay ang mabilis na pag-ikot ng chandelier sa itaas, bago lamunin ng kadiliman ng lahat. Ang kanyang katawan ay gumulong pababa sa matigas na hagdanan at isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na mansyon.
Ang unang naramdaman ni Liaya ay isang matinding kirot sa kanyang ulo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakahiga siya sa isang malambot na sofa, hindi sa paanan ng hagdanan. Ang pamilyar na amoy ng disinfectant ay nagsasabing nasa loob siya ng klinik ng mansyon. "Laya, gising ka na!" Ang nag-aalalang mukha ni Marco, ang una niyang nakita. Nakaupo ito sa tabi niya. Ang isang kamay ay marahang nakahawak sa kanyang braso. "Anong nangyari? Ayos ka lang ba?" "Aaray," daing ni Lia. Sinubukang umupo. Isang benda ang nakapulupot sa kanyang noo. "Nadulas po ako sa hagdan. Mabuti na lang at gasgas, at bukol lang ang natamo mo," sabi ng isang boses. Si Don Ricardo pala, nakatayo malapit sa pinto, ang mukha ay seryoso. Pero hindi yun ang pinakamalaki mong problema ngayon. Napakunot ang noo ni Lia. "Ano po ang ibig niyong sabihin?" Hindi sumagot si Don Ricardo. Sa halip, isang grupo ng mga tao ang pumasok sa silid. Isang mag-asawang nasa edad 40. Nakasuot ng mamahaling damit, ang mga mukha ay puno ng galit at hinanakit. Sa likod nila, isang lalaking nakabarong na may dalang briefcase, isang abogado. Biglang nanikip ang dibdib ni Lia. Kilala niya sila. Sila ang mga magulang ng batang namatay sa kanyang pangangalaga. Ang pamilya De Villa, ang pamilyang sumira sa kanyang buhay. Siya! Sigaw ng ginang. Itinuturo si Lia na para bang isa siyang basura. Siya ang mamamatay tao. Anong ginagawa ng babaeng yan sa pamamahay ninyo, Don Ricardo? "Ginoo, Ginang De Villa, kumalma po kayo." Simula ni Don Ricardo. "Kumalma?" Putol ng lalaki. "Halos 2 taon naming hinanap ang babaeng yan para panagutin sa pagkamatay ng aming anak. At ngayon, malalaman naming nagpapakasarap siya sa buhay sa mansyon ninyo." Tumingin si Lia kay Katrina na nakatayo sa likuran ng lahat. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pag-aalala at pagkalito. Pero nakita ni Lia ang isang munting kislap ng tagumpay sa mga mata nito. Ito ang gawa niya. "Hindi po totoo yan," sabi ni Lia. Sinubukang bumangon. "May sakit po sa puso ang anak ninyo." "Isang kasinungalingan," sigaw ng ginang. "Wala siyang sakit. Pinainom mo siya ng lason mula sa mga damo mo. Mayroon kaming testigo. Mayroon kaming medical certificate na pineke mo." Ang abogado ay humakbang pasulong at naglapag ng mga dokumento sa mesa. "Don Ricardo, kung patuloy niyong itatago ang babaeng ito, mapipilitan kaming sampahan ng kaso, hindi lang siya, kundi ang buong pamilya Alcantara bilang accessory to the crime. Ito ay magiging isang malaking iskandalo." Ang salitang iskandalo ay tumama kay Don Ricardo na parang isang malakas na suntok. Tumingin siya kay Lia pagkatapos sa isa pamilya De Villa. Nakita ni Lia ang pag-aagawan ng desisyon sa kanyang mga mata, ang utang na loob laban sa reputasyon ng pamilya. "Dad, hindi natin pwedeng gawin to," sabi ni Marco. Tumayo sa pagitan ni Lia at ng mga nag-aakusa. "Ito ay isang bitag. Hindi ba ninyo nakikita? Marco, manahimik ka." Saway ni Don Ricardo. Ang boses ay mas matigas na ngayon. "Hindi mo naiintindihan ang nakataya dito. Ang pangalan ng pamilya, ang kumpanya." Tumingin si Don Ricardo kay Lia. Ang kabaitan sa kanyang mga mata kanina ay nawala na. Ang natira ay ang malamig na tingin ng isang bilyonaryo na prinoprotektahan ang kanyang imperyo. "Pasensya ka na, Laya." Inutusan niya ang isang aide na kumuha ng isang sobre mula sa kanyang bulsa. Inabot niya ito kay Laya. "Isang tseke. Kunin mo to. Sapat na yan para makapagsimula ka sa ibang lugar. Isang lugar na malayo dito." Ang bawat salita ay parang isang sampal. Ang bawat salita ay isang pagtataboy. "Dad, no!" sigaw ni Marco. Hinawakan ang braso ng kanyang ama. Nagtalo sila, isang mainit na pagtatalo sa pagitan ng mag-ama. Ngunit si Lia
ay hindi na nakikinig. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang maliit na pag-asang nabuo sa kanyang puso ay dinurog ng walang awa. Ang lalaking tiningala niya, ang lalaking nangakong poprotektahan siya, ay siya na ngayong nagtataboy sa kanya pabalik sa kadiliman. Dahan-dahan siyang tumayo, hindi na iniinda ang sakit sa kanyang ulo. Kinuha niya ang sobre. Hindi siya tumingin sa laman nito. Naglakad siya palabas ng silid, nilagpasan ang nag-aakusang tingin ng pamilya De Villa. Ang nagtatagumpay ng ngiti ni Katrina at ang desperadong sigaw ni Marco. Tuloy-tuloy siyang naglakad, palabas ng malaking pinto ng mansyon, patungo sa labas, kung saan biglang bumuhos ang isang malakas na ulan na tila nakikidalamhati sa kanya. Tumayo siya sa gitna ng ulan, hinayaan ang malamig na tubig na basain ang kanyang buong katawan. Itinaas niya ang sobre. At sa isang iglap, pinunit niya ito. Pinunit niya ito sa maliliit na piraso. Hinayaan ang hangin at ulan na dalhin ang mga ito palayo. Hindi niya kailangan ng pera nila. Hindi niya kailangan ng awa nila. Wala na siyang pupuntahan. Wala na siyang kakampi. Wala nang naniniwala sa kanya. Nag-iisa. Wasak. Lahat ay nawala. Galit. Ito ang nag-iisang emosyon na naramdaman ni Marco habang pinapanood niya ang anino ni Leah na papalayo sa gitna ng malakas na ulan. Galit sa kanyang ama. Galit kay Katrina. Galit sa sarili niya dahil sa kanyang kawalan ng magawa. Ngunit ang galit na yon ay hindi nagtagal. Mabilis itong napalitan ng isang bagay na mas malakas. Determinasyon. Hindi pa ito tapos. Bulong niya sa sarili. Pagkaalis ng pamilya De Villa kasama ang isang nagtatagumpay na si Katrina, hinarap ni Marco ang kanyang ama. Dad, alam kong nagkamali kayo ng desisyon. Sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Pero bibigyan ko kayo ng pagkakataong itama ito. Ipinakita niya sa kanyang ama ang lahat. Ang text message ni Ramon, ang larawan ng pekeng doktor, ang kanyang mga alaala. Si Katrina ang may pakana ng lahat ng ito, Dad. Pagtatapos ni Marco. Mula sa pag-attempt sa buhay ko hanggang sa pag-frame up kay Laya, kailangan nating kumilos. Nakita ni Marco ang pagbabago sa mukha ng kanyang ama habang pinoproseso nito ang lahat. Ang galit ay napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ay ng isang malalim na pagsisisi. Anong kailangan nating gawin? Tanong ni Don Ricardo, ang boses ay puno ng pagsisisi. Nagkaroon sila ng plano. Kinontak ni Ramon ang pekeng doktor, si Dr. Reyes, gamit ang isang burner phone. Sinabi niyang may hawak silang kopya ng bank transfer mula sa offshore account ni Katrina papunta sa account nito. Kung hindi ito makikipagtulungan, ang ebidensya ay diretso sa pulis. Natakot, pumayag si Dr. Reyes na makipagkita. Sa isang tahimik na warehouse na pag-aari ng mga Alcantara, umamin siya sa lahat. Inutusan siya ni Katrina na mag-inject ng isang highly concentrated na lason na gawa sa halamang hininga ng gabi. Ang plano, ideklarang patay si Marco. Pakasalan ng patay na katawan para makuha ang mana ayon sa isang prenuptial clause at pagkatapos ay i-cremate agad ang katawan para walang ebidensya. Ang lahat ng pag-uusap ay secretly recorded. Ang huling piraso ng puzzle ay si Laya. Kailangan nila siya para sa pagtutuos. Sa tulong ni Ramon, natunto nila siya sa isang maliit na simbahan, basang-basa at nanginginig sa malamig na bangko. Laya, sabi ni Marco. Lumuhod sa harap niya, inabot niya ang kanyang jacket at ipinatong sa mga balikat nito. Patawarin mo kami. Patawarin mo ako. Pero kailangan kitang bumalik. Kailangan nating tapusin to. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ang takot na masaktan muli. Magtiwala ka sa akin. This time, I won't let you down. Pangako niya. Kinabukasan, nagpatawag si Don Ricardo ng isang urgent family meeting. Naroon si Katrina, ang kanyang mga magulang, at ang abogado ng pamilya Alcantara. Ang paksa. Ang pag-finalize ng petsa ng kasal ni Marco at Katrina. Si Katrina ay nasa alapaap. Ang tagumpay ay abot kamay na niya.
I think a wedding next month would be perfect. Sabi niya na may matamis ng ngiti, hawak ang kamay ni Marco. Sa tingin ko, may mas mahalaga pa tayong dapat pag-usapan bago ang kasal, sabi ni Marco. Dahan-dahang binawi ang kanyang kamay. Sa isang senyas mula kay Don Ricardo, bumukas ang malaking pinto ng conference room. Pumasok si Leah. Hindi na siya ang babaeng nakayuko at gusgusin. Nakasuot siya ng isang simpleng ngunit eleganteng bestida. Ang kanyang buhok ay maayos, ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Wala na ang takot. Ang naroon ay tapang. Nanlaki ang mga mata ni Katrina. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Nandito siya para linawin ang ilang bagay, sagot ni Don Ricardo. Sa kamay ni Leah, may hawak siyang isang maliit na sanga ng isang halaman na may madilim na berdeng dahon. Inilapag niya ito sa mesa. Ito po ang hininga ng gabi, o Cestrum Nocturnum. Paliwanag ni Leah, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang katas nito, kapag inihalo sa tamang dosage, ay kayang magpabagal ng tibok ng puso sa isang level na hindi na kayang madetect ng karamihan sa mga makina. Nagdudulot ito ng isang state of suspended animation, isang pekeng kamatayan. Namutla si Katrina. Ano ang pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba? Ang kaalaman sa halamang ito ay para lamang sa mga tunay na albularyo. Pagpapatuloy ni Leah. At ang laso na ito ay may isang signature, ang bahagyang pangingitim ng kuko at pamumutla ng labi. Mga sintomas na nakita ko sa litrato ni Sir Marco. This is ridiculous. Walang basihan ang mga akusasyon na, yan. Sigaw ni Katrina, tumingin sa kanyang mga magulang para humingi ng suporta. Sigurado ka ba? Tanong ni Marco. Sa isa pang senyas, bumukas ang isa pang pinto. Pumasok si Dr. Reyes kasama ang dalawang security guard. Nang makita ni Katrina ang doktor, ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Tumingin si Dr. Reyes kay Don Ricardo, pagkatapos ay kay Katrina. Itinuro niya ito. Siya ang nag-utos sa akin. Ang mga salita ay parang isang bombang sumabog sa loob ng silid. Sinungaling! Sigaw ni Katrina. Hindi ko siya kilala. Binayaran niyo siya para siraan ako. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang reaksyon ay isang malinaw na pag-amin. Habang ang lahat ay nasa estado ng pagkabigla, ang galit at desperasyon ay umakyat sa ulo ni Katrina. Nawala na ang kanyang pagpipigil. Nawala na ang kanyang maskara. Ang natira ay isang halimaw na nasukol. Sa isang mabilis na kilos, kinuha niya ang letter opener, isang matulis na bagay na gawa sa metal mula sa mesa ni Don Ricardo. Sa isang sigaw na puno ng galit, sumugod siya. Hindi kay Marco, hindi kay Don Ricardo. Sumugod siya papunta kay Leah. Ang lahat ay nangyari ng sobrang bilis, ngunit para kay Leah, ang oras ay tila bumagal. Nakita niya ang galit sa mga mata ni Katrina. Nakita niya ang pagkinang ng metal na letter opener habang papalapit ito sa kanya. Hindi siya nakagalaw, para siyang isang usa na nasilaw sa liwanag ng isang paparating na sasakyan. Ngunit bago pa man makarating sa kanya ang panganib, isang anino ang mabilis na humarang sa kanyang harapan. Si Marco. Mabilis niyang hinawakan ang pulsuhan ni Katrina. Pinigilan ang pag-atake nito. Ang letter opener ay nahulog at lumikha ng isang matinis na kalansing sa marmol na sahig. Tama na, Katrina! Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng galit at awa. Tapos na. Parang isang lobong biglang nawalan ng hangin, si Katrina ay nanghina. Ang kanyang galit ay napalitan ng isang desperadong pag-iyak. Dumating ang mga security guard. Kasunod ang mga pulis na nag-aabang na pala sa labas. Habang pinupusasan si Katrina, tumingin ito kay Leah, hindi na may galit, kundi may isang malamig na pagkasuklam. Dapat ay hinayaan na lang kitang mabulok sa probinsya mo, mangkukulam ka. Ang mga salitang yon ay hindi na nakaapekto kay Leah. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay
At sa pagkakataong ito, hindi na niya ito binitawan. Ilang buwan ang mabilis na lumipas. Ang iskandalo ay sumabog sa media, ngunit mabilis itong pinamahalaan ng pamilya Alcantara. Sa tulong ng pag-amin ni Dr. Reyes at iba pang ebidensya, si Katrina at ang kanyang mga magulang na napatunayang kasabwat sa financial fraud ay nahatulan. Ngunit ang pinakamalaking tagumpay ni Leah ay hindi nangyari sa Maynila. Sa tulong ng mga pinakamahuhusay na abogado ng Alcantara Corporation, muling binuksan ang kaso niya sa kanyang probinsya. Ang medical certificate na pineke ng pamilya De Villa ay napatunayang palsipikado. Ang mga testigo ay umamin na sila ay binayaran. Bumalik si Leah sa kanyang bayan, hindi bilang isang takas, kundi bilang isang bayani. Sinalubong siya ng kanyang mga kababayan, humihingi ng tawad sa kanilang maling panghuhusga. Ang pangalan niya ay nalinis. Ang multo ng kahapon ay tuluyan ng naglaho. Hindi doon natapos ang lahat. Bilang pagkilala at pasasalamat, tinupad ni Don Ricardo ang isang pangako. Nagpatayo siya ng isang bagong wing sa pinakamalaking ospital sa Maynila. Isang modernong gusali na mag-aaral at gagamit ng mga tradisyonal na halamang gamot sa isang siyentipikong paraan. Sa araw ng inaugurasyon, nakatayo si Leah sa entablado, sa tabi ni Don Ricardo at Marco. Ang kanyang simpleng bestida ay napalitan ng isang eleganteng damit. Ipinagmamalaki kong ipakilala sa inyo ang bagong direktor ng pasilidad na ito, sabi ni Don Ricardo sa mikropono nakangiti. Ang babaeng nagturo sa akin na ang tunay na kaalaman at kabutihan ay hindi nasusukat sa diploma o katayuan sa buhay. Ang nag-iisang Dr. Leah Isidro o isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw. Sa gilid ng entablado, nakita ni Leah ang kanyang mga magulang, lumuluha sa tuwa at pagmamalaki. Nang gabing iyon, sa rooftop ng bagong gusali, tanaw ang mga kumikinang na ilaw ng syudad, nilapitan siya ni Marco. Hindi ka na lang pala basta Laya ngayon, biro ni Marco. Direktor na. Ngumiti si Laya. Utang ko po ang lahat ng ito sa inyo, Sir Marco. Huwag mo na akong tawaging sir, sabi ni Marco, humakbang palapit. At lalong huwag mong isipin na may utang ka sa amin. Kami ang may utang sa'yo. Iniligtas mo ako. Iniligtas mo kaming lahat. Tumingin siya sa mga mata ni Laya, ang parehong mga mata na una niyang nakita paggising niya. Mga matang puno ng sinseridad at kabutihan. Laya, sabi niya, ang kanyang boses ay naging seryoso. Hindi mo lang iniligtas ang buhay ko, iniligtas mo rin ang kaluluwa ko. Tinuruan mo akong makita ang katotohanan sa likod ng mga kasinungalingan. Tinuruan mo akong magmahal ng totoo. Sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin, dahan-dahang lumuhod si Marco Alcantara. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Sa loob, isang sing-sing na may maliit ngunit maningning na diamante. Leah Isidro, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Will you marry me? Ang mga luhang pumatak mula sa mga mata ni Leah ay hindi na luha ng sakit o takot. Ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Tumango siya, hindi makapagsalita. Isinuot ni Marco ang sing-sing sa kanyang daliri. Tumayo siya at niyakap ito ng mahigpit. Habang magkayakap sila, nakatingin sa walang hanggang tanawin ng syudad, alam ni Leah na nasa tamang lugar na siya. Hindi na siya isang anino. Hindi na siya isang multo ng nakaraan. Siya si Leah, ang direktor, ang manggagamot, ang minamahal. At ito, ang yakap na ito sa ilalim ng mga bituin, ay ang kanyang bagong simula. 3 taon ang lumipas. Nakatayo si Leah sa rooftop garden ng Leah Isidro Medical Wing. Ang dating rooftop kung saan naganap ang proposal ay isa na ngayong luntiang paraiso sa gitna ng syudad, puno ng mga halamang gamot na pinag-aaralan sa ibaba. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang kanyang mag-ama. Dahan-dahan lang, Ricky, tawa ni Marco habang hinahabol ang kanilang 2 taong gulang na anak.
Ang maliit na bata na ipinangalan sa kanyang lolo Ricardo ay tumatakbo ng may mga paang hindi pa gaanong matatag. Ang kanyang halakhak ay sumasabay sa ihip ng hangin. Isang ngingiti ang sumilay sa labi ni Lia. Napahawak siya sa isang marmol na bench. Naramdaman ang lamig nito. Ang lamig ay pamilyar. Katulad ito ng lamig ng sahig ng morgue noon. Ngunit ngayon, hindi na ito nagdudulot ng takot. Nagdudulot ito ng pasasalamat. Mula sa malamig na sahig ng kawalan ng pag-asa, narito siya ngayon, nakatayo sa tuktok ng kanyang mga pangarap, pinagmamasdan ng kanyang sariling pamilya. Hindi na siya ang babaeng anino na laging yumuyuko. Siya na ngayon ay isang ina, isang asawa, isang direktora. Naramdaman niya ang isang pares ng mainit na braso na yumakap mula sa kanyang likuran. Ang pamilyar na amoy ni Marco. Ano ang iniisip ng mahal na direktora ko? Bulong nito sa kanyang tainga. Ipinatong ni Lia ang kanyang kamay sa mga braso ni Marco. Iniisip ko lang kung gaano kalaki ang ipinagbago ng lahat. Sagot niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Mula sa 5 segundo, naging habambuhay. Hinarap siya ni Marco, hinawakan nito ang kanyang kamay at dinala sa dibdib nito kung saan nararamdaman ni Lia ang malakas at regular na tibok ng puso nito. Dahil sa'yo, nalaman ko kung gaano kahalaga ang bawat tibok, sabi ni Marco. Tinititigan siya sa mata. Hindi lang ng puso ko, kundi ng sayo at ng sa kanya. Sabay silang napalingon kay Ricky na ngayon ay masayang pinipitas ang isang bulaklak para ibigay sa kanila. Kinuha ni Marco ang bata at itinaas. Binuhat naman ito ni Laya. Magkayakap silang tatlo, isang pamilya, habang papalubog ang araw at unti-unting sinisindihan ang mga ilaw ng syudad. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang bawat tibok ng kanilang mga puso na sabay-sabay na tumitibok sa ilalim ng papalubog na araw ay sapat na. Ito ang kanilang bagong simula, ang kanilang walang hanggan.